Palapatin ng Lord sa mga generous givers natin, kung bakit nakapagpatuloy tayo sa cinema. And again, nakakatuwa kasi marami pa tayong empty seats, pero hindi ako natatakot sa empty seats because it means that marami pang tao ang kailangang makakilala kay Lord. So before ako magpatuloy, meron tayong something of what we want to pray for. Na before mag-December, in 3 months, everybody say one soul. Everybody say one soul. Ano yung sabihin nyo? Meron ka bang kaibigan? Meron ka ba bang kasama na hindi yung pa nakakasama dito? Pray for one person, one soul to be saved. Dali natin. Meron tayong Family Sunday sa last Sunday of the month. Pupunta ulit si Pastor Jerry dito to pray for the family. And of course, sa mga iba na nag-umpisa ka pa lang at ikaw pa lang ang kasama dito to pray na yung family na nire-represent mo ay magkaroon ng salvation din. Sino excited sa gagawin ng Panginoon sa ating mga family? Amen? So, everybody say one soul. So hanggang December, alam mo, pinakamagandang pwede mong ibigay sa kaibigan mo, bukod sa pamasko or bukod sa kung anong pwede mong bilhin sa Shopee, ay ang gospel, yung changing power of God in our lives. Sino dito ang excited na marami pa tayo makakasama? Amen? Sa family natin. So today, let's go into the Word of God. And last week, sino ang na-blessed sa word na shinare ni Pastora Rachel sa atin? Ayun po ba? Ang ganda nung word na we need to get a word, we need to apply the word, and agree with the word, and then apply the word in our life. Kasi bilang tao, tayo ay binubuo ng mga salitang sinabi sa atin. In fact, kung bakit meron kang kinakatakutan at merong bagay na malakas ka, is because of the words that is spoken to you. Like yung example ni Ate Rachel yung last week, every time na hawak siya ng mic, parang maririnig, maaalala niya yung sinabi nung sa kanya na wag ka na umawak ng mic, wala ka naman sa tono, di ba? So parang naging struggle yon sa kanya. And I wonder kung merong mga bagay na nasabi sa inyo, certainly meron lahat na tumama sa atin na salita before na maaring mag-hold back sa atin. Words are very powerful. Sino dito naranasan ng masaktan dahil sa salita? Yeah. Sino dito naman naranasan ma-encourage dahil sa salita? Because of somebody who appreciated you, yung isang simple na very good, di ba? Kaya ang fresh mo ngayon, tulungan mo ako mag-encourage sa katabi mo, baka hindi mo pa nababati yan. Sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa hapon. Ayan. So appreciate natin yung bawat isa, kahit lalaki, maganda ka pa sa hapon, di ba? So, sa mga susunod na linggo, and starting long last week, pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng salita ng Lord. Kung bakit ito yung pinaka-foundation dapat ng buhay natin. Now, hindi naman masama na magpundar ng business, hindi masama magpayaman, pero hanggat ang foundation natin ay hindi salita ng Panginoon, everything will bound to fail. Kaya sabi sa Psalms, yung pinag-usapan natin ng build it right. Unless the Lord builds the house, the laborer builds in vain. So sayang, mahirap naman pinagpaguran mo, tapos na sayang din kasi hindi, ang foundation mo ay hindi yung salita ng Panginoon. So today, I want to share sa atin yung isang bagay na lalo pang papalalim sa atin na dapat pahalagahan natin yung salita ng Lord. Sa mundo ngayon, marami tayong mga salitang maririnig. For example, sa social media, sa YouTube, TikTok, ang daming mga ideologies, ang daming mga opinions, ang daming mga contributions ng information ngayon. Pero hindi mo alam kung ano ang totoo. Maraming magagaling magsalita, maraming magagaling mag-share, at kaya nilang gawin yung creatively. But it doesn't mean na kahit maraming silang followers, or maraming silang likes, or maraming silang comments, is ito na ang totoo. Sometimes, ang totoo ay mas kaunti dahil mas ayaw marinig ng tao yung mga bagay na yun. Sa pagtaas ng tinatawag nating artificial intelligence, kung saan pumapasa na yung AI sa bar exam sa US, grabe, no? Parang kaya niya nang pumasa doon. Ganoon na siya katalino.
at yung pagtaas din ng tinatawag nating augmented reality and virtual reality, may kita natin na siguro in the next 10 years, yung mga software na katulad ni Jarvis na gamit ni Iron Man or kung ano man mga napapanood na sa pelikula, hindi na imposibleng mangyari sa atin. Sa pagdami ng information na meron tayo ngayon, kaya mas maraming may anxiety, mas maraming nade-depressed kasi hindi mo na alam kung ano ba ang iyong papakinggan. Sa dami ng mga love guru, pero nag-fail pa din, hindi mo na alam kung anong original information. That's why ang Lord, binabalik tayo sa original information. Everybody say, original information. Yung original information, yon yung dapat nating maging foundation sa life. Nagsimula yon kay Adan at kay Eva, kaso lang yung original information na baboy nung serpent, kaya nagkaroon sila ng kasalanan. The Word of God is the original information. So, I want to share sa atin ngayon, yung title ng ating message is, The Word Works. Everybody say, The Word Works. Sabi mo sa katabi mo, The Word Works. Gumagana ang salita ng Diyos. The Bible is not just a religious book. The Word is working sa buhay natin. Sino dito ang magsasabi na binago tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita? And because of the Bible, God used the Word of God upang baguhin tayo. Kaya, let's dive into the Word right now and let's pray. Open natin yung heart natin because I believe God is going to speak something sa atin. So let's pray. Lord, we thank you. Holy Spirit, open our hearts right now kasi alam mo ang pangailangan ng bawat isa. Hindi ko alam ang needs ng bawat isa, but you know. So Lord, Holy Spirit, ikaw po ang mag-lead sa aming lahat ngayon. Speak into us. We are ready to receive your word. In Jesus' name, amen and amen. Okay. 2 Timothy 3:16 to 17. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, ano daw? Rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ganito yung salita daw ng Lord is hiningahan ng Diyos. Parang sounds familiar. Sino pa ba ang hiningahan ng Diyos sa Bible? Sino naalala nyo? Di ba, nung ginawa ng Lord yung mundo, ginawa niya yung mundo sa pamamagitan ng Kanyang salita. In the beginning was God. And then God said, let there be light. So everything that you see ngayon is the evidence of God's creative power. Kaso lang pagdating niya doon sa tao, nadumihan na yung kamay niya, that's how beautifully and wonderfully made we are. Kasi gumana na yung kamay niya and He carved out tayo ayon sa Kanyang wangis, pero wala pa tayong buhay. So sabi sa Bible, God breathed His life sa atin. So kaya may buhay yung katabi mo. Pansinin mo, hindi science, hindi doktor ang nagbigay ng buhay sa atin. Noong nagkaroon ng sperm cell and egg cell, bigla na lang nagkaroon ng buhay. Merong video sa TikTok, di ko na-download, or sa Instagram. Sabi sa Bible, the light is the sign of life. Tapos ngayon, na-discover nila, nung microscope nila yung embryo, nung nagtagpo yung egg cell and then sperm cell, biglang may nag-spark ng light na hindi nila ma-explain kung saan. Sabi nung iba, zinc daw yun. But still, nag-i-spark yung light doon sa embryo. Parang gumanon, parang animation na bigla na lang bilog, biglang merong biglang umilaw na ilaw. And that just proves that it isn't science, it's not the doctor, it's not our magulang na nagbigay ng buhay sa atin. It is God. Sino thankful sa buhay na binigay sa iyo ng Panginoon? Amen? So, God breathed His life to us, and now, yung Scripture is also God-breathed. So, ibig sabihin, ito ay life-giving. Pero, ang purpose ng Bible is hindi lamang tayo patalinuhin. Marami ang merong alam sa Bible. Kung tatanungin nyo ako, lumaki na ako na purga sa Bible because ang tatay ko ay pastor and lahat yata ng conversation namin sa umagahan, sa tanghalian hanggang sa hapunan, punong-puno ng Bible. So familiar na ako doon, pero
dumating pa rin ako sa point na hindi ko naiintindihan yung Bible, hindi nag-reflect sa buhay ko, naging pasaway pa rin ako, naging rebelde pa rin ako. Because iba yung alam mo lang yung Bible dito, iba yung alam mo yung salita ng Lord dito. Ano daw ang purpose? Verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every... So, ang tunay na magaling sa Bible ay hindi magaling magdebate. Ang tunay na magaling sa Bible ay hindi yung magaling lang dito. Yung mga Pariseo magaling dito. Kaya kinukutya nila si Jesus. Not knowing na yung Messiah na matagal lang inaabangan, nasa harapan nila. Pero sobrang galing, sobrang talino nila, sobrang dami nilang alam, hindi nila makita, andyan na sa harapan yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya sumobrang laki yung ulo nila, pero lumit naman yung puso nila. So ang goal natin sa church is not just for you to sit down and then take note and then okay, alam ko na yan. Pero ang goal is dapat magkaroon tayo ng production of ano daw? Good work. So ibig sabihin, bilang magulang, nag-reflect sa akin yung prinsipyo ng Diyos. Bilang empleyado, dapat nakikita nila yung prinsipyo ng Diyos may kakaiba sa akin. Diba? Bilang anak, dapat nakikita sa iyo yung pagbabago because the Word works inside of our life, hindi lamang sa intellect. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, the Word works. So, sino dito ang magsasabi na yung katabi mo may improve yan, di ba? Kapag di nag-amen yung katabi mo, I know, nahihiya lang siyang aminin, pero may nagbabago. Ulitin ko, bigyan natin second chance. Sininiwala, may nagbabago sa katabi mo. Amen. Because the Word works. Kung medyo mabagal, be patient. Sabi rin sa Bible, be patient. It will happen in the right time. So ito ang goal natin. Bakit ko sinashare sa inyo to? At bakit tayo napunta ng church? Kapag religious spirit lang, ibig sabihin, pupunta lang tayo to gain knowledge, pero not to apply. Para nag-apply ka ng driver's license at nagkaroon ka ng driver's license, pero hindi ka naman nag-drive. Sayang. Bumili ka ng cellphone pero hindi ka marunong gamit ng cellphone. Para nasayang tuloy yung skill na binigay ng Lord sa iyo. So dapat ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang dito, kundi sa puso at lumalabas sa ating buhay. So, 2 parts itong message na to. And yung unang part na pag-uusapan natin, bibigyan natin ng mga patunay na pagpapahalaga pa kung bakit ang Bible ay dapat pahalagahan. Kasi marami namang tao na hindi napapahalagahan yung Bible kasi hindi siya believe sa Bible. Sa mga young people ngayon at sa mga TikTok and social media ngayon, parang pinapalabas na ang Bible is old-fashioned. Kaya ang tingin tuloy sa mga Kristiyano, conservative or traditional, kasi parang hindi na relevant ngayon. Sabi nila, 2023 na, ganito na ang mga uso ngayon, di ba? Yung Bible, luma na yan, masyado ng misogynistic yan, masyado ng judgmental yan, masyado ng mahigpit yan. Malaya na tayo ngayon gawin. Yun nga lang, sa kalayaan, lalong madaming problemang nangyayari sa society ngayon. Meron naman na mahalaga sa kanya yung Bible, pero kulang naman sa tinatawag nating application. So, balansehin natin. Hindi masama mag-study ng Bible, pero kung study lang at wala namang application, then hindi natin nagagawa yung tunay na epekto ng salita ng Lord sa atin. So, let's jump into point number 1. Ang point number 1 natin is know God's Word. Everybody say, know God's Word. Alam mo ba yung salita ng Panginoon? Kaya nga, that is one of the most important skill na meron tayo bilang Kristiyano is to know the Word of God. Yun nga lang, ang ginagawa at tactics ng kaaway is pagmumukain yung Word of God na boring and hindi entertaining kasi medyo, syempre, puro text yan, wala namang reels na Word of God, pero gumagawa tayo ng mga paraan like sa social media natin para yung Word of God lalo pang maging, sabihin natin, bite-sized o madaling maisubo or maging relevant sa ibang tao. But, ang goal ng kaaway kasi is mawalan ng importance yung Word of God because no Word, then wala kang magiging tamang direksyon sa buhay. Now, in this
part, I will share yung mga evidences bakit ang salita ng Lord, but ang Bible is what we consider the Word of God. Sino naniniwala ang Bible ay salita ng Diyos? Yeah. Pero may kita mo sa mundong ito, may magsabi, bakit meron namang Quran sa mga Muslim? Bakit merong iba? Ito naman yung paniniwalaan. Bakit may Bible din naman yung mga Buddhista? Bakit may mga ganito? Di ba libro lang din naman yan? Di ba sulat lang din naman yan ng mga tao? Paano nyo consider na yan ay salita ng Lord? Kung tao ang nagsulat niyan, hindi pwede magkamali yan. Kasi kung tao ang nagsulat, ako nga pag nagsulat, pag kumopya nga ako, minsan sala-sala, yung pa kayang mga tao nagsulat yan. Paano namin malaman na accurate yan? So I want to reinforce sa atin ngayon para convince ka na every time na binubuklat mo yung Biblia, alam mo na ito ay tunay na salita ng Diyos. Sino ang ready ngayon? So dalawa yan, internal and external evidence. Pag sinabing internal, ito yung mga ebidensya galing sa Christian community. And meron namang external evidence na mula sa mga taong hindi Kristiyano, kahit hindi mga naniniwala sa Panginoon, they agree dito sa evidences na to. So number 1, internal evidence. Pwede niyong picturean, pwede niyong i-take note para pag may nagtanong sa inyo, mga kaibigan nyo or mga kapamilya nyo, o kaya yung mga anak natin, pag nagtanong paano mo nasabi na salita ng Lord yung Bible, di ba? So alam mo na ngayon kung paano sumagot sa kanila. Number 1, internal evidence that the Bible is God's Word is, anong number 1? Unity. Everybody say unity. Ang Bible ay merong isang unified na message. Kung titignan natin, ang Bible ay binubuo ng ilang books? 66 books from Genesis to Revelation. 66 yon. Ilan yung nagsulat? 40 authors. Tandaan niyo mabuti ilang books? Ilan ang nagsulat? 40 human authors. Sa ilang continent siya sinulat? 3 continents. And ilang lengguwahe? 3. Hebrew, Greek, and yung Aramaic. And ilang years siya sinulat? 1,500 years. Hindi yung tanda niya, kundi yung duration. So, 1,500 years in the making. Now, tignan niyo mabuti ito. Isipin niyo mabuti. Para makapagsulat ng isang unified story, ang hirap gumawa pag dalawa kayo. Yun nga sa thesis natin, pag dalawa kayo, 3 kayo sa project, parang hindi na kayo magkasundo-sundo. Yung storya pa kaya. Ikaw nga gumawa ng isang storya na madaming detalye na mag-isa ka pa lang. Parang ihirap gumawa ng simula, ng climax, and then yung rising action, baliktad, rising action, climax, and then yung conclusion. Ang hirap. Para mabuo yung Marvel Cinematic Universe, nagsimula kay Iron Man, iba yung director, Captain America, iba yung director. Sino ba yung kasama doon? Si Thor, na iba yung director. Magkakaiba yung pinanggalingan nila, and then pagkasamahin nila yung syudad, yung mga settings, and then yung mga details. Maraming collaborative meeting yan. Pero kung titignan natin, ilan yung authors? Yung 40 authors na yan, hindi nagkita-kita. Majority sa kanila. For example, si Moses, na nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hindi niya nakita si Matthew, Mark, Luke, John kasi 1,000 taon ang pagitan nila. At magkaiba ang lengguwahe nila. Si Jeremiah na prophet sa Old Testament and si Moses na nagsulat din ng 5 books ng umpisa ng Old Testament, hindi rin sila nagkita kasi patay na si Moses bago pa ipanganak si Jeremiah. At wala din silang clue kung anong sinulat ni Moses noon at kung anong clue kung anong sulat pa. Paano nagkaduktong-duktong na simula sa Genesis, Exodus hanggang Revelation, tugma ang story at detalye ng lahat ng characters. At walang detalye na left out. Sa loob ng 1,500 years, na 66 yung books, pero hindi nagkamali kailan. Isa lang ang ibig sabihin na to. Bagamat 40 ang authors, isa pa rin ang grand author ng Bible. That is
ang Diyos. Kaya kung kaya niyang gawin yan sa libro, hindi ba kaya niya sa buhay mo na kapag si Lord ang naging author ng life mo, kaya niyang ayusin lahat ng detalye na meron tayo? Sino dito gusto mo ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon? Di ba? Again, pag kumuha ako ng dalawa sa inyo ngayon, sabihin, gawa kayo ng dalawang yung mga marites nga pagkwentuhin mo. Marites 1, Marites 2, Marites 3. Sabihin nung isa, nakita ko si ganito, si Mare, biglang umapoy yung tahanan, tapos gumulong siya dun sa Yung kwento naman nung isa, may sumaksak. Yung kwento nung isa, tumambling. Ano ba talaga yung totoo? Pag sa witness nga lang, ang hirap ng gumawa ng story pag invento 40 authors pa kaya na hindi nagkita-kita? Wala silang note na, Moses to Jeremiah, ito yung part 1, part 2, part 3, part 4, 5, ikaw na bahala magtuloy. Hindi. Wala silang intensyon na buuin yung Bible. Wala silang group project na, wala silang agreement na, gagawa tayo ng Bible Sino dito? Sino dito? Hindi. Nagkataon lang na nung panahon na nabuhay sila, nagsalita ang Diyos sa kanila, isulat mo to. I-account mo to. I-document mo to. Si Matthew, Mark, Luke, John, sinulat nila yung story ni Jesus habang kasama nila si Jesus. At ganito, nagagawa sila ng diary. Kasi gumagawa, parang vlogger sila. Yun yung all-day vlogger. Sa atin yung mga vlogger ngayon, naka-cellphone, eto kasama ko si Jesus ngayon. Siguro kung pinanganak si Jesus ngayon, mga nakaganon si Matthew, Mark, hello, this is Matthew. Kasama ko si Jesus ngayon. Gagawa siya ng miracle. Come on. 5 loaves and 2 fishes, pinapakain. Wow, come on, kita niyo ba itong mga kapamilya? Kung nabuhay si Jesus noong time na to. Pero ganun yung vlogger nung time na yon, pag pinanood niyo yung The Chosen, laging si Matthew nakahawak may notebook siyang dala. I encourage you to watch The Chosen instead na Netflix yung panoorin nyo, maganda din The Chosen. Nakaabang siya doon kung anong hakbang. Kaya documentation yan, pero yung Lord ang nagbibigay ng inspiration sa kanya. Kaya again, the Word works. Kaya niya say sa katabi mo, the Word works. 40 authors, hindi nagkita in a span of 1,500 na years. Pero telling unified story. Sino ang namamangha sa ginawa ng Panginoon ngayon? Di ba? Our God is great. Amen? Number 2 is, number 1? Unity. Number 2, internal evidence is prophecy. Everybody say prophecy. Sa Bible, marami kayong mababasang prophecy. May prophecy about the Egypt. Sabi ng Lord, doon sa nangyari sa Egypt, simula ngayon, hindi na kayong makakaahon dyan, simula nung kay Moses. At ngayon, nasaan ang Egypt ngayon? Dati ang Egypt ang Amerika. Siya ang considered na parang Amerika noon, parang Hollywood. Siya yung superpower noon. Kaya yung mga tao laging gustong from Israel lumipat ng Egypt. Parang sa atin ngayon, di ba? Parang ganun. Pero simula nung na-enslave yung and then simula nung happenings kay Moses, nag-prophesy ang Lord sa Egypt, never ka nang makabangon dyan. At simula ngayon, ano nang merong Egypt ngayon? Wala. Pyramid na lang. So yung mga prophecy about the nation, yun nangyayari sa Israel ngayon, na inatake sila ng Hamas and Syria, that is a prophecy of God. Even in the end times, merong 2,000 prophecies in the Bible that are fulfilled. In the time of Jesus, prophecy about kay Jesus, merong, I think, 300 na prophecy na simula, Genesis pa lamang, pinakita na doon na ipapanganak sa virgin birth si Jesus. At hindi mo pwedeng ipeke, kasi sino bang kaya magpeke ng virgin birth? Na kailangan ipanganak sa sabsaban si Jesus, na kailangan doon sa North Star, lahat yan prophesied doon. And very detailed. Ngayon, marami kayong makikita ang prophecy. Si Nostradamus, na sikat na nagpa-prophesy, di ba? Yung mga ibang bagay na madali mag-prophesy kapag vague. Parang sabihin ko kay Angelo, simula in the next 20 years, magkakabagong cellphone ka. Natural. 20 years, hindi mo papalit ng cellphone yan. Madali mag-prophesy ng ganoon. Gerald, sa loob ng 60 years, magkakaasawa ka. Natural! Natural! Di ba parang safe naman ng prophecy na yon? Ano ang delikado na prophecy? Ang prophecy na malupit, yung pag sinabi ko, Angelo, mamaya pagbaba mo, merong jeep na nakalagay doon is, I love Jesus.
pagsakay mo doon, yung driver nakasuot ng Michael Jordan na jersey. Pagbayad mo sa kanya, sabihin niya sa'yo, libre ka na. Detalyado yun. Mahirap yun gawin. Yung ibang mga vague na general lang, in the next 70 years, I prophesy, maliligo ka. Madaling pekein yun. Di ba? In the next 50 years, magkakabahay ka. Natural. Siyempre, makakaipon na yun. Pag-ibig pa lang na hulugan, makakapag-housing loan na yun. Pero, yung mga detailed prophecy na talagang bit by bit, detail by detail, na ipapanganak siya sa angkan ni David. Si Jesus lalabas sa angkan ni David. Si Jesus lalabas at ipapako sa krus. Lahat yon na andoon. Kung gusto, hindi maipepeke ka agad yun. Papanganak siya, mamatay siya sa ganito, sa labas, sa Golgotha siya, papamatay. Pwede bang mag-request siya doon? Pwede bang ikupako niyo ako sa Golgotha? Makakapag-request ka pa ba nung nakapako ka na? Request ko lang kasi yun yung prophecy. Ipepekein natin to. Doon niyo ako ipako sa labas. Hindi mo na may request yun. Lahat yun is ordained by God. Let me show you another example. Merong gumawa ng graphic na lahat ng prophecy, kung saan siya nanggaling, sige, pakita na natin yung isang picture dyan, yung dark version muna. So, kung makikita nyo itong picture na to, ito yung buong Bible. Lahat ng simula dito, hanggang dito, Old Testament yan. And then the rest, ito yung New Testament. At itong mga overarching lines na parang mukhang rainbow, ito yung mga instances na nagbigay ng prophecy ang Diyos. At kung saan siya magland, dito sinabi na nag-fulfill yung prophecy. Imagine nyo gano'ng kadaming prophecy ito. Ilan yung authors? Ilan yung nagsulat? Magkakakilala? Pero nagbigay ng prophecy dito, ipapanganak si Jesus sa ganitong lugar, sa ganitong ganyan. And then, pag tinarace mo yan, dito mapaprophesy na fulfill lahat. Bakit? Isa lang ibig sabihin yan. Hindi talaga tao ang nagsulat ng Bible. Ginamit lang ng Lord ang tao dahil siya mismo. Sino ngayon ako-convince na ang Bible hindi basta-basta libro, kundi dito talaga salita ng Panginoon sa atin? At kung kaya niyang i-arrange lahat ng yan, hindi kaya kaya niyang i-arrange ang buhay natin. Kaya again, sino dito gusto mong ipagkatiwala ang buhay mo kay Lord? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ang buhay natin kay Lord. Patingin ng next image, eto yun, no? Genesis, Exodus, Leviticus, hanggang Malakay. Lahat yan prophecy. And then lahat yan mga cross-reference. Tapos kung titignan nyo, may maliliit pa nga oh. Pero lahat ng yan, na-close. Ibig sabihin, pag nanood ka ng pelikula, nakapanood ba kayo ng istorya tapos natapos yung pelikula, hindi lahat ng tanong mo doon nasagot? Diba? Ano nangyari doon sa bida na isa? Ano nangyari doon sa ganito? Bakit walang ending yung isa? Kasi mahirap magsulat ng storya na may ending lahat. Sometimes yung mga details na mahihirapan yung writer na i-close. Walang closure yung iba. Basta mahalaga matapos yung main character, maayos or hindi. Pero ito, lahat ng yan, mga writers, hindi lahat sa kanila, pero yung iba writers nito. Ilan ang writers? Magkakakilala? Pero, nasulat yung isang napakagandang storya na walang labis, walang kulang. Ganyan gumalaw ang Lord. At kung ganyan siya kadetalye sa kanyang salita, ganon din siya kadetalyado sa buhay natin. Kaya God is worth trusting our life. Amen po ba? So ano yung number 1 internal evidence? Unity. Number 2 is prophecy. Number 3 is authority and power. Ang Bible lamang po ang may kakayahang magbago ng buhay ng tao. Maaring meron kang nabasang libro na napaiyak ka, nakapanood ka ng pelikula na naiyak ka, o may iba sa atin, pinaiyak ka ng isang K-drama o anime na 10 years mong sinubaybayan, tapos nag-end na ngayong linggo. Kasi
matindi yung nangyari dun sa main character. Pero, pag nanood ka ng pelikula, malungkot ka o minsan masaya ka, sabihin mo, this movie changed my life. Pero alam mo, mga 2 hours lang yun na na-change yung life mo. Because merong mga self-help books na mabibili ka, may mga inspirational talks kang mapapanood, may mga influencers kang pwedeng pakinggan, pero does it really change your life or nagbibigay lang sila ng inspiration sa atin for a moment? Ang salita ng Lord, it is the only book that can change a life. If talagang ready ka. If talagang magpapabago ka ng buhay dito. Dito lang ako nakarinig ng mga drug addict na nakalaya, mga may addiction sa pornography na nakalaya, mga murderer na nagkaroon ng panibagong simula, bagamat na-serve yung justice sa kanila. Dito lang ako nakarinig ng mga taong was never the same again. Because the Bible has the only authority in our life. One of my professors sa Bible school is a psychiatrist, psychologist, and nagka-counseling siya. At meron silang grupo ng mga nagka-counseling therapy. And usap-usapan nila doon, syempre nagpapalitan sila ng idea, paano pa nila mapapaganda yung kondisyon ng mga pasyente nila. Kasi simula nung COVID, ang daming nagkaroon ng anxiety at depression. So, ang ginagawa nila usually, kapag meron silang kina-counsel at tinetherapy, pinapainom nila ng mga gamot para mag-boost ng siguro serotonin and melatonin nga ba yun? Baliktad yung mga chemical ko, pero hindi naman ako yung ano doon. Pero yung pampaayos ng pag-iisip. Kasi hindi ka nila matitherapy kapag wala kang ganoon. Kailangan makausap ka nila ng ayos. So, ito ang naging observance nila. Kapag pinapainom nila ng drugs o pinapainom nila ng medicine and sa kanila ite-therapy yung tao, gumagaling. Hindi natapos yung therapy. Ilang session yun. Hindi na siya ngayong addicted. After 2 or 3 months ng kanyang ng treatment, magugulat siya, babalik yung tao sa kanya, magpapatherapy ulit. Hindi na siya addicted, sabihin natin kung addicted siya sa sigarilyo, nakalaya na siya noon, pero pagbalik niya after 3 months or minsan 6 months, addicted ulit, hindi na nga lang sa sigarilyo, pero sa ibang bagay naman. So, ang nangyayari, lumalaya siya temporarily sa addiction, pero hindi talaga tuluyang lumalaya. So, mahalaga yung psychology, sabi nila, mahalaga yung therapy, at hindi natin binabaliwala yung mga bagay na yun. Pero wala siyang long-lasting effect. Kaya sabi niya sa Bible, may tawag dyan, yung kamandag ng kasalanan. Na kahit anong lakas mo, kahit anong basa mo ng libro para makalaya dyan, hindi ka makakalaya dahil isa lamang ang kaya magpalaya sa'yo dyan. So, ito yung proposal ng professor ko. Sabi niya, ganito gawin natin. Pag may nagpa-therapy sa atin, gawin natin, painumin natin ng gamot, i-therapy natin, at kapag makakausap na siya ng ayos, ipakilala natin si Jesus sa kanya. I-introduce natin sa kanya yung Bible, at hayaan natin siyang lumalim sa salita ng Panginoon. Alam niyo nangyari, hindi lamang temporary ang naging freedom, kundi lasting freedom yung nangyari. Bakit? The Bible is the only book that can change a life of a person. So, iniwala kapag yung katabi mo nagseryoso sa Bible talaga yan, may panibagong buhay na mangyayari sa kanya. So, iniwala merong magandang plano ang Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, ano yung number 1 internal evidence? Unity. Number 2 ay prophecy. Number 3 ay meron siyang authority. And now, let's move on to external evidence. Ito yung mga ebidensya kung bakit ang Bible ay dapat pahalagahan. Ito ay mga evidence na kahit mga atheist ay hindi kayang itanggi. Kasi totoong facts siya. Number 1 is yung historicity. Ibig sabihin, siya ang isa sa pinaka-well-documented book in the ancient world. Mas madami pa yung kopya niya kaya sa Shakespeare. Mas madami pa ang kopya niya kaysa Roman history. At pag pinag-aralan niyo po sa literature, may tinatawag na textual criticism. Anong tawag doon? Yung sa dami ng kopya ng isang libro,
tine-check nila yung bawat libro para malaman kung totoo ba, pare-parehas yung storya, no? Kasi mahirap kapag iba-iba yung storya nun eh. Di ba? Parang pag sa Marites, pag nagkwento yung isa, siya yung tama. Pag nagkwento naman yung kalaban niya, siya yung tama. So ang tanong, sino ba talaga yung tama? Di ba? Kaya merong kailangang criticism na mangyari doon. Yung Bible, nag-undergo yan po sa textual criticism kasi ang daming kopya ng Bible. Mas madami pa sa history ng Romans. Mas madami pa sa kopya ng history natin. In fact, kasi ang history natin na sunog yata nung panahon nung sinunog ng mga yung talagang natin, talagang history before pa modern times, yung panahon yung sino yung nakadiscover sa atin, pre-Magellan area, yung mga sumunod pa, before pa kay Lapu-Lapu, yung talagang origin natin, sinunog daw ng mga sumakop sa atin. But yung Bible, it is the atheist, secular, and even the Christian community, sila ay nag-agree na ito ang well-documented book in the ancient world. So hindi lang siya basta religious book, kundi siya ay napakagandang historical book. This what makes the Bible very, very important. So ano yung number 1 natin sa external evidence? Historicity. Number 2 naman is integrity. Everybody say integrity. Ang pinagkaiba nito, yung mga writer ng ibang libro, pwede silang magsulat ng libro about pag-ibig, pero hindi sila umiibig ng tama. Katulad nung isang storya nung kay John Lennon na lagi kong sineshare kapag pag nagde-dedicate ako ng family and ng mga bata. Sabi nung isang kanta ni John Lennon na sinulat niya, ang pangalan nung, sino familiar ka John Lennon? Hindi na familiar yung iba. Sikat siya dati. I think siya yung kasama sa Beatles. Ang pangalan nung kanta is Love. At ang sabi nung lyrics, love is real. Real is love. Love is feeling love. Love is wanting to be love. Ang ganda. Very poetic. Pero ang sabi ng anak niya, si Julian Lennon, sabi niya about sa tatay niya, I felt my dad was a hypocrite. Dad could talk about peace and love out loud to the world, but he could never show it to the people who supposedly meant the most to him, his wife and his son. Ang galing magsulat ng tatay ko ng kanta about pag-ibig pero hindi niya ipinakita sa amin. So yung mga writers ng libro sa mundong ito, pag nagsulat sila, maaring hindi nila napapakita yon. Pero yung mga writers ng Bible, nag-reflect sa buhay nila na mayroong pagbabago because the Bible has an authority and power na mabago ang buhay ng isang tao. So, ano yung number 1 natin external evidence? Historicity. Number 2 is, and last is, indestructibility. Ang Bible ay madami nang naging kalaban. Sabi ng mga iba, ano daw to, hindi totoo. Sabi nung panahon ng Romans, at nung emperor ni Roma, itong matindi si Diocletian, kasi si Roman Emperor na Diocletian, siya yung talagang isa sa pinakamatinding mag-persecute ng mga Kristiyano. Nung panahon ni na Pablo, at after ni na Pablo, matindi siyang mag-persecute ng Kristiyano. Paano siya mag-persecute ng Kristiyano? Yun yung nakukwento ni Pastor Jerry na may times yung mga bata, mga infant, pag nalamang Kristiyano, yung magulang, itatapon yung bata pataas, tapos sasaluhin ng sibat. So, parang hindi ko ma-imagine pag nabuhay kami. Buti lang hindi kami nabuhay ni Hadassah noong time na yon. Kasi hindi ko ma-imagine gagawin sa kanya. May nagreklamo sa kanya na ang dilim naman dito sa iskinita ng barangay natin. Sabi niya, okay, ganun ba? Mag-kidnap kayo ng 3 Kristiyano. Kuha kayo 3 Kristiyano. Tapos ituhog nyo sa isang pole. Silaban nyo para gawin yung streetlight mamaya. Ginagawa niyang streetlight yung mga Kristiyano. Pero willing silang mamatay. Hindi ba kung scam ito, kakanta na sila, wag na tayo, tiwalag na tayo, di ba? Pag yung mga scam nabubuko, bahala, sabihin ko kung sino talaga yung nagbe-betray sila sa isa't isa. Kasi pag alam mo hindi totoo at buhay na ang nakataya sa'yo, madali mong bitawan. Tama po ba? Pero yung mga Kristiyano nung time na yun,
hindi nila hinayaan na mawala yung kagandahan ng Bible. In fact, para ma-deliver ito, talagang gina-guard well nila yung Bible. May mga Kristiyano tayong mga kapatid noong time na yon. Sino nakapanood ng Gladiator? Di ba? May mga, ang artista is si Russell Crowe. Yung naglalaban-laban sila sa Colosseum. Kasi yun yung entertainment ng Roma noong time na yon. Pero pag Kristiyano na, tuwan-tuwa yung mga tao. Bakit? Kasi pag nakahuli sila ng maraming Kristiyano, ang gagawin, papakawalan sa loob ng Colosseum, and then ipapakawalan naman yung mga leon, mga oso, mga lobo. Papanoorin ng mga tao na lapain yung mga Kristiyano noong time na, palakpakan yung mga tao. Pero yung mga Kristiyano, hindi lumalaban. Lupit naman, sino dito ang proud sa mga kapatid natin noon? Diba? Samantalang, yung mga Kristiyano ngayon, hindi lang nakamayan. Ay, hindi na ako nakamayan. Ayoko na. Lord, bakit ganun? Yung crush ko, hindi ako naging crush. Ayoko naman Kristiyano. Ang rupok na natin ngayon, no? Samantalang sila, alam niyo pa iba, sa Colosseum, nagpagawa si Diocletian ng slide. At sa ending ng slide na yon, may mga blades. Kung mahal mo ang Panginoon, tumalon ka. Pero ang sabi ng mga ibang Kristiyano, sa'yo nagmula ang aking buhay, sa'yo din ako uuwi. Purihin ang Panginoon. And then nag-slide sila. Paano kung marupok yung, paano kung, marupok tuloy? Paano pag, ang tawag pag hindi, pag ni sharp? Mapurol. Thank you. Marupok tuloy nasa isip ko lagi. Paano kung mapurol yun? Okay sana kung sobrang talas, no? Para pagkagising mo, langit na kagad. Painless. Pero paano kung mapurol yun, no? Yung parang sugat-sugat ka lang o kaya 50% lang yung nahiwa. Bakit hindi ka agad namatay? Yung mga ibang yung mga ibang kapatid natin sa Panginoon noong time na yun, nakatali at sunog yung lahat. Yung 12 disciples ni Jesus, si Peter, pinako sa krus ng pabaliktad. Kasi sabi niya, ayoko maging katulad nung hindi ako karapat-dapat na ipako katulad ng Savior ko. Dapat baliktarin niyo ako. Isa sa mga disciples, tinali yung kamay, yung paa, sa 4 na magkakaibang kabayo, tapos sabi sa kabayo, doon ka sa north. Yung isang kabayo sa east, doon isa sa south, and then yung isa sa west. Takbo! Grabe. Pero sa kanila, it's a privilege. Yung Bible, it changes lives, and it is indestructible. Yung mga kasama natin sa China na nag-mission kami doon, makakita lang sila ng Bible. I think you can search it up sa YouTube. Yung pagdating ng box ng Bible, talaga nag-iiyakan sila. Makakita lang sila ng Bible, tapos hinahalikan nila yung Bible. Because for them, it is not just a religious book. Hindi lang to pang display sa estante. This is the love story and the love letter of my God to me. Yung tipong unboxing ng iPhone, pag binuksan, mas matindi pa yung reaction ng mga inchik na nakita ko doon na kung paano sila magbukas ng Bible para ako nahihiya. Bakit? Iba ang pagpapahalaga nila. Because they know the importance of the Bible. Pero sino dito naniniwala, papausuhin natin si CHO na mahalaga ang Biblia para sa atin. Mahalaga ang salita ng Panginoon sa atin. Sino ang handang tumayo na sa susunod na generation, we will preserve the fear of God sa buhay natin. Na yung mga lalaki na naandito, talagang matipuno, na hindi yung masculinity ng mundong ito, kundi marunong talagang rumespeto sa babae. Bakit? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Amen po ba, mga lalaki na andito? Amen. Di ba? Yung mga babae na andito, yung marunong kang mag-filter ng mga taong nanliligaw sa iyo kasi ngayon mas nakikita ko na yung mahirap din ang perspective ng babae. Parang ako dati pag ang dali lang, mas madali yung babae. Oo, hindi lang kayo. Di ba? Pag nakita kayo ng opa, madaling umuo. Pag hindi opa, hindi. Di ba? Family lang tayo, family. Friend zone. Pero hindi natin naiisip kasi sa babae, pag umuo na sila, hindi nila alam kung yung sinasabi ng lalaki sa kanila is pang ngayon lang. At pag napao na, tapos na. Tama ba mga babae? Amen. Pero dito papausuhin natin, marunong kang magbigay ng standard according to the Word of God. Bakit? We will preserve the fear of God sa generation natin. Amen. Sino dito ang gusto sumama sa journey na ganoon? Sa CHO, we will preserve the fear of God.
in our family. Mark 13 verse 31, sabi dito, Heaven and earth will pass away, but my words. Kaya kung dito, nung naintindihan ko to, doon ako lumaya na hindi nahabulin ang sasabihin ng tao sa akin. Ma-cancel na o ano man ang sabihin nila. Kasi madali naman magbago yung pananaw ng tao sa'yo. Totoo ba ganun kabilis ang internet ngayon? Minsan gusto ka, may masabi ka lang na hindi maganda, canceled ka na kaagad. Di ba? Yung mga kaibigan natin na hindi lang nabati nung birthday, mamaya magulat ka, bakit hindi na ako makapag-send ng message sa'yo? Block ka na pala. Di ba? Parang antindi na ng cancellation ngayon. Buti na lang, sino ang thankful si Lord kahit ilang kasalanan na gawa natin sa Kanya, namatay pa rin siya para sa atin. Sino ang proud sa pag-ibig ng Lord na kahit anumang pagkakamali natin, anumang dapa natin, binabangon pa rin tayo. Come on? Kaya kung ako sa ating lahat ngayon, yung word ng Lord ang pahalagahan natin. Hindi ko ano yung sinasabi ng tao sa atin. Hindi ko ano yung tradisyon ng tao sa atin. Hindi ko ano yung tradisyon ng Pilipinas sa atin. Kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen po ba? Now, yun yung point number 1. Point number 1 ka pa lang? Yeah, 2 parts lang naman to. Ano yung point number 1? Know God's Word. Sino dito meron ka ng panibagong pagpapahalaga sa salita ng Lord? Sino dito mas na-appreciate mo yung Bible ngayon? Grabe, 66 books, 40 authors, 3 grabe palang naging attack sa Bible noon. Pero ngayon, nasa cellphone na natin, madali nang ma-access at napakaganda na nung maraming version pa tayo nababasa ngayon. Now, the next part is, hindi lang dapat natin you know God's Word, kundi, ano yung pangalawa? You live according to God's Word. Everybody say, live according to God's Word. Sabihin mo sa katayo mo, live. Sa kabila, live. Buhayin mo yan. Baka may buhay lang yan, pero walang buhay. Ang nagbibigay buhay lang sa atin sa mundong ito ay ang salita ng Panginoon. Sabi sa Matthew 4 verse 4, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the... Now, hindi naman sinasabi ni Jesus na wag na tayong kumain ng tinapay. Mahalaga pa rin kumain. Bakit? Yan ang nagbibigay ng buhay sa physical nating katawan. Paano ka makakapunta ng church kung hindi maayos ang physical na katawan natin, di ba? Mahirap naman tayo na hindi balanse. So, dapat balanse lang. Pero hindi lamang dito daw tayo nabubuhay. Kundi saan? Sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Let me put an example. Anong usually ginagawa ng tao kapag na-stress ka? Tara, kape tayo. O kaya tara, sangyup. Diba? Hindi nagsangyup kayo ng tropa mo. Napadami ka ng pork. Dahil budget kayo, pork lang. Anong nangyari? Kumapal yung batok mo. My friend, tapusin na natin to. Kapal na ng batok ko. Tapos na-stress ka pa kasi feeling mo bloated ka, parang lumaki yung tiyan ko. So, anong nangyari? Na-stress ka. Sabi niya, ganito na lang, manood na lang tayo ng sine. Nanood kayo ng sine. Ang pinanood nyo, horror o kaya yung pang break up. O di, makapal na batok mo, sabog pa puso mo. Sabi niya, ano ba naman to? Kaya nga tayo nanood para ma-relax, tas ganito yung nangyari. Di yan nangyari, nag-shopping na lang kayo. Nung nag-shopping kayo, wala ka na mabili-bili kasi yung budget mo napunta na sa sangyup at saka sa sinehan. Na-prostrate ka lalo. Sabi ko, wala naman ako mabili na. Pag-uwi mo ng bahay, sabi, eto, ano man, mambuhay ito. Eto na naman ako. Nag-try ka matulog, kasi lang sobrang kapal ng batok mo, naaalala mo yung magjowa sa pelikula na hindi nagkatuluyan, hindi ka ngayon makatulog lalo. At biglang naalala mo, may assignment pala ako bukas na hindi ko nagagawa. O di lalong. So ano nangyari? Ang solusyon ng tao usually is pang escape lang, pero hindi pang solve ng problem. Tama? So usually, pag naglaro ka, pag uminom ka, pag nagbisyo ka, na-escape mo yung problem, pero hindi mo ito na-confront. So wala tuloy lasting solution.
Ang nangyayari, gumagastos ka, pero hindi ka nagkakaroon ng progress sa buhay. Noon yon, sabi mo sa katayo mo, noon tayo yon, noon tayo. Bago na tayo ngayon. Sino dito naniniwala binabago yung katabi mo? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, man shall not live on bread alone, but kasi lahat ng yon, wala na akong masama manood ng sine, basta budgeted ka. Wala masama magsangyup, wag lang araw-araw. Walang masama manood ng Netflix kung pinipili mo ng tama yung ipinapanood mo. Wag na lang syempre yung bisyo at yung iba pa. Pero, ang madidil lang nun is yung physical na pangailangan natin. Walang masama mag-business. Walang masama magkumita ng pera. Pero pag yan na lang at yan, magugulat ka, dumami pera mo, pero gutom na gutom yung kaluluwa mo. Kaya maraming mayaman, pero depressed pa din. Stressed pa din. Kasi, kaya ang goal tuloy natin, dadami yung yaman ko para makabili pa ako ng mas madami. Kasi kulang at kulang. But man shall not live on bread alone. Ano daw? But on every, remember, ano yung katangian ng word? It is God, breath. Yung nagbigay ng buhay sa atin. Yun ang nagbibigay ng buhay. Kaya, balanse dapat. Meron kang time for bread sa physical na pangailangan natin. But you have a time for God. You have an intimacy with God. Maglaan ka ng time kahit, Lord, simulan ko po ng 5 verses lang. I need to get into your word. Alam ko may times na parang, I get it. Nung umpisa nagbasa ako ng Bible, parang dumugo yung ilong mo kasi hindi mo alam, maintindihan ko ano nangyari dito. Hindi mo maintindihan ko anong pinagasabi. Pero kung gusto mong mag-start, magpatulong ka sa leader mo para meron kang guide kung paano ka magsimula. Sino dito gusto mag-take ng challenge na mag-get into the word of God? Amen? Kasi mahirap yan. Gumanda nga karir mo, depressed ka naman. Yumaman kayo, pero sira naman yung family. Unless the Lord builds the house, the laborer builds in vain. 3 bagay kung bakit mahalagang mamuhay according to the Word of God. Number 1 is protection. Everybody say protection. Sabi sa Matthew 7 verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like tanongin mo yung katabi mo, wise tayo? Sabi mo sa kanya, wise tayo. Dapat wise. Hindi na uso yung pogi lang. Hindi uso yung ganda lang. Sa panahon ngayon, dapat wise. Hindi na uso yung payaman lang. Hindi uso yung basta maging happy lang tayo. Anong dapat kailangan? Wise lang. Ano daw yung wise man? Those who hear the word of God and ano daw? Puts it into, so hindi lang dapat sa ulo, kundi sinasa puso at isinasagawa. Kaya ang ganda ng term nito Ano yung term? Practice. Sometimes hindi mo magigets lahat. Sometimes hindi mo magagawa lahat. We're not required to be perfect, but we are required to always obey the Word of God as much as we can. May mga panahong magkakasala tayo, pero huwag tayo magpatuloy sa kasalanan. Sino dito ang gustong magkaroon ng protection sa kanyang family? Sino dito pag magtayo ka ng business, gusto mo ng protection? Ang hirap ng kapag meron kang business, tapos every time na nakaipon ka, biglang mauubos yung ipon mo kasi may mangyaring masama sa'yo. Nag-ipon ka, nakakarami ka ng ipon, may nagkasakit, ospital. Nag-iipon ka, tapos nung nakakaipon ka na, biglang may nasirang appliances. Diba? Nag-iipon ka, nagpupundar ka, biglang yung pusa nyo, tumalon mula sa rep, napilayan, pinavet mo, 20K. Ano ba nangyayari? Parang, ganun, parang di kayo makaahon. Kasi minsan, kailangan natin ng protection from God. Akala mo okay na yung business natin, biglang nag-pandemic. Kaya kapag hindi si Lord ang foundation ng business natin, walang protection doon. Yes, may insurance tayo. Yes, meron tayong investment. Pero wag tayong magtapos doon. Dapat ang foundation ng lahat is the Word of God. Hindi ko masasabihin na wala ng pagsubok, hindi ko sasabihin na wala ng pag-iyak o bagyo, pero what I can assure you is kapag ikaw ay naging solid sa Word of God,
kahit sa gitna ng pagsubok, kahit sa gitna ng bagyo, you will remain standing strong. Sininiwala yung katabi mo, papatibayin pa ng Panginoon yan. Diba? Kaya nga yung katabi mo, kahit matindi yung tinan mo yung katabi mo ngayon, fresh yan ngayon, pero galing yan sa labanan. Hindi mo alam gaano kadami higante ang kinarap niyan this week. Pero bakit standing strong pa rin? Sumusunod yan sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Batiin mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa, I'm proud of you sis, I'm proud of you bro. Hindi mo alam, Monday na Monday pa lang, umagapang na yan sa iyak niya sa Panginoon. Kakauwi pa nga lang nung Sunday Pag uwi na, bakit may labang kagad? Sino nakaranas ng ganon? Sunday na Sunday. Umiiyak ka na nga sa church, Lord, salamat. Pag uwi mo ng bahay, Lord, bakit? Pagdating ng Wednesday, Lord, patawad. Pero pagdating ng Sunday, Lord, thank you. I'm stronger, I'm better, I'm wiser. Kasi ang totoong protektodo, hindi si Lynn. Vitamins din. Hindi si Lynn. Ang totoong protektodo kapag ang Diyos ng mga Diyos, hari at mga hari, kasangga mo. Yun ang matindi. Sabi nung iba sa amin, di ba kayo natatakot? Nag-church kayo doon, di ba sa Muntinlupa yung the big one? Okay lang, I know the bigger one. Pag oras ko na, di at least, kung mangyari man, pagising natin, tapos na, nasa langit na tayo na. Pero hindi ko na inisip yun. Bakit? I know the bigger one. I know hindi mangyayari yun as long as andito tayo, protektado tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo sa tayo, protektado ka. Those who hear and puts it into, kung magulang ka, dapat ito yung iniisip natin. Lord, totoo, dapat ako magtrabaho, mag-provide sa aking family. Pero ang higit sa lahat, dapat bilang ama, bilang magulang, bilang asawa, I need to put into practice. Kasi pag wala ito, walang silbi ang lahat ng ginagawa ko. Madaling masusulat ng kaawayan. Madaling ma-steal ng kaawayan. Isang sakit lang. Isang sakuna lang. Pero pag ang Diyos ang nagtatag, when God builds, nothing can tear it down. When God opens a door, no one can close it. And when God closes a door, nobody can open it. Sino dito ang gusto ng protection mula sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, apply the Word of God. Diba? I-apply natin. I know, again, it will be a struggle. Kuya Jem, meron pa akong thesis, yung iba nag-work pa, yung iba ganito. Pero yun nga pagod ka na nga doon, tapos hayaan pa masayang yung pinagpaguran mo. Dahil lamang sa hindi ka makapagbigay ng 5 to 10 minutes magbasa ng salita ng Lord. Start with that. O gusto mo 1 minute pa, sige, as long as you can start. Kasi yun na nga, stress ka na nga sa work, tapos pag uwi mo, yung lahat ng pinagpaguran mo hindi pa nagbunga. Bakit? Kasi walang protection. Sayang. Sino dito gusto lahat ng pinagpapaguran sa trabaho, sa school, sulit at may multiplication pa? Word of God. Sabi mo sa katabi mo, the Word works. Nasa 1 year na kami. Noong November, nag-start ako ng freelance na business. 1 year na ngayon. Naalala ko mag-1 year na. Kasi November ako nag-start noon. At kahit maraming mga clients akong nag-come and go, every time na nag-go sila, ang lagi lang namin sabihin sa Panginoon, of course, merong slight na pangamba, pero babalik kami lagi na si Lord, ikaw po ang nagtatag nito. Kaya ako nag-freelance business hindi para magpayaman, kundi para maging blessing sa church, maging blessing sa ibang tao, at magawa namin yung pinapagawa mo sa amin. Kung ikaw ang nag-establish ito, wala akong dapat ikatakot. Kasi pag ito bumagsak, pangalan mo nakataya, sige ka. Tinakot si Lord. Parang kaya mo takotin si Lord. Pero parang ganun lang ako makipag-usap sa Kanya minsan casually. Sige ka, Lord. Pag ito nawala, ikaw ang mapapahiya. Pero naniniwala ko, Romans 10 verse 11, sabi mo, kung sino man magtiwala sa Diyos, kailanman hindi mapapahiya. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka mapapahiya kay Lord. Ano yung number 1? Protection. Number 2 is provision. Everybody say provision. Sino gusto ng provision mula sa Panginoon? Okay. Pag nasa word tayo ng Panginoon,
you will have provision. Luke 11 verse 28, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. He replied, "Blessed rather are those," and, tignan nyo, pantay yan ha. Pag alam mo yung salita ng Diyos, dapat gawa mo. When you know the Word of God, when you hear the Word of God, kasama yung pag-obey. So, hindi pwedeng no lang. Para ka nagpa-check sa doktor, binigyan ka ng reseta, binili mo sa mercury drug yung gamot, pero nagpa-check ka ulit, may sakit ka pa rin, sabi ng doktor, tinake mo ba? Bumili ka ba ng gamot? Yes, sir. Bumili ka ba ng reseta ko? Yes, sir. Pumunta po ako sa mercury. Ininom mo? Hindi po, sir. Sabi niya, ay, kaya pala. Hindi ka gumagaling. You need to hear and obey it. Sino nakakaalala ko anong ibig sabihin ng blessing? Nung diniscuss natin to sa Breaking Financial Curses. Ano ibig sabihin ng blessing? Spiritual empowerment to accomplish yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pagpapalain ka ng Diyos kapag ginagawa mo yung assignment niya sa'yo. Automatic yun. Kaya nung tinawag si Pastor Jerry, yung papa ko, magpastor, marami ang nasayangan kasi he is a programmer ng isang bangko. Pataas na yung IT, siguro nagpatuloy siya, baka senior na siya, senior programmer siya ni Miguel. Diba? Boss siya ni Miguel, parang ganoon siguro. O andun siya sa India. Diba? Kasi pataas na yun eh. Kaya sayang na sayang, sabi ng mga kamag-anak namin. Tapos merong isa pang kaibigan kami, kapitbahay, pag uwi niya, galing church, kasi nag-full-time na siya ng pastor, sabi sa kanya, "Pastor, may good news ako sa inyo, tanggap ka na sa Lasal." Sabi niya, "Ha? Hindi ako nag-apply sa Lasal. Paano ako natanggap?" "Ako nag-apply para sa inyo. Teacher ka ng programmer sa Lasal." Wow, kung tumuloy pala si Papa doon, Lasalist me. Anak ako ng Lasalista. Pero, sabi ni Pastor Jerry, ayoko. Hindi iyan ang pinapagawa ng Lord sa akin. Thank you sa concern mo, pero hindi iyan ang pinapagawa ng Lord sa akin. Nalaman ng mga kamag-anak namin, sayang na sayang talaga. Paano makakapagtapos ng pag-aaral yung anak mo? Paano ang future nila? Pero isa lang ang lagi niya sinasagot doon. Ito po yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Pag business ng Diyos, sagot ng Diyos. Pag vision ng Diyos, provision ng Diyos. Pag sinunod mo ang mission ng Diyos, siya ang mag-provide ng pangangailangan mo. Sino dito ang gusto sumama sa provision ng Panginoon sa atin? Hindi naman kailangan mag-resign. Walang kailangan mag-resign as long as wala kang narinig na word. Pero ganito lang, bilang empleyado, ano ang mission ng Lord sa akin? Love God, love people. Kaya yung sinabi natin, one soul, one cell, gawin mo yun, Lord. Tulungan niyo po ako. Bilang ama, anong mission ko bilang ama? Bilang magulang, anong mission ko bilang magulang? Because when you hear the word of God and you obey the word of God, provision will come. Hindi na ikaw maghahabol sa provision, ikaw na ang hahabulin ng provision. Bakit? Automatic yon na kapag lumalago ang isang business, magpo-provide ang company para sa business na yon. Sa mga magulang na naandito, di po ba binibigyan nyo ng baon ng inyong mga anak? Para saan? Anong mission nila? Pumunta sa school para mag-aral at matuto. Isang araw, nakita, paano pag may nag-report sa inyo, alam niyo po ba, yung anak niyo, nakita ko, pagdating ng school, lumiko. Papunta sa computer shop. Uso pa ba yung computer shop? Opo. 50 pesos per hour. Wow, ang mahal naman ng computer shop niya. Ano nangyari? Doon po, nag-cutting. Meron bang magulang na magsasabing, pag uwi ng anak, alika dito. Very good ka talaga. Tuwan-tuwa ako sa'yo. Meron bang ganong magulang? Simula ngayon, hindi lang 50 ang iyong baon, 100 pesos! Meron bang ganong magulang? Ma'am, Lloyds, gagawin mo yan? Hindi. Anong gagawin? Simula ngayon, bawas.
Kasi instead na makatulong sa iyo yung pera na yan, baka lalo pang makasama ng buhay mo. Alam mo, minsan kaya tayo nag-pray sa Panginoon, pero hindi pa niya binibigay sa atin. Kasi ang sagot niya is, ganito lang, anak, seek first the kingdom. Hanapin mo kung saan kita pinapagawa ng mission mo at ako na ang bahala sa provision mo. Sino dito naniniwala maraming mag-level up ang financial life kapag nag-level up ang ministry life natin? Sabi mo sa katay mo, hanapin mo yung mission mo. At ikaw na ang habulin ng provision ng Panginoon. Kaya yan ang i-discover natin. Simulan mo dito. Lord, sa December, 1 soul. Mag-i-invite ako ng isa. Pero ikaw bahala sa pamasahe ko papunta sa kanya. Oh, Lord, alam mo buhay namin. Simple lang kami, budgeted. Pag ako nag-invite ng tao, dagdag pamasahe. Pero Lord, tulungan mo ako, i-times 2 mo. Yung business namin, i-times 2 mo yung profit. Gagamitin ko to pang invite ng tao. At tumahimik ang lahat. Ayun yung deal namin sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng kliyente. Pangtutulong namin to sa mga estudyante. Pangtutulong namin to sa mga tao. Gagamitin namin to pagpunta ng Muntinlupa. Hindi madali, hindi mura ang gasolina. Si Hadassah ipapanganak. Di ba? Lumalakas na ang pag-inom niya ng gatas. Kailangan namin itong masustain. So Lord, ikaw bahala magpalago ng business na to. Bigyan niyo ng covenant yung Lord. Sino ito mag-pray, Lord, bigyan mo ako kotse. Hindi lamang pang road trip. Paghatid sundo ng mga one soul ko. Paano hindi ka bigyan ng Panginoon? I'm not saying na kailangan mo ng kotse, but I'm saying is, lagyan mo ng purpose. When you hear and obey the word of God, God will provide. Naranasan namin mag-mission sa China. Walang supporter si pastor, si Papa. Walang campaign kaming ginagawa, walang fundraising, pero hindi kami nawalan. For 4 years, nagstay kami, minsan pa uwi-uwi, to the point na nung bata ako, sabi ko daw, hindi ko maalala ang sinabi ko ha, pero sabi ko daw, verify nyo kay Pastor Jerry sa last Sunday, sabi ko daw, Pa, ayoko na mag-aeroplano, sawa na ako. Sabi ko, ba, arte? Ngayon gusto ka na mag-aeroplano? So, lumungad na daw ako, sabi, Pa, ayoko na mag-aeroplano, huwag na muna tayo mag-aeroplano. Yung pastor na sinabi noon na, paano makakapagtapos yung pag-aaral ng anak mo? Ayun pala, sa Lasal College of St. Bened pala ako pag-aaralin din nung ako'y nag-college, na 200 pesos lang ang binabayaran per semester. 3 semester, tri-sem kami. Yung mga kaklase ko no, mga namakit, naka-Mac, naka-Apple, ako, backpack lang. Pero, alam mo, God provided for everything that we needed. And I believe, sino dito may mga pangailangan sa buhay? Sino dito gusto mag-level up ang finances? Sino dito gusto mag-level up ang provision ng Lord? Sabi mo sa katabi mo, mission. One soul. And last is direction. Pag ang Lord, bakit mahalaga yung salita ng Panginoon? It will give you direction. Kaya babalikan ko yung mga single ladies. Bakit mahalaga na babad ka sa salita ng Panginoon? Make sure na yung lalaking nagasabi sa'yo na kaya niyang sungkitin yung buwan para sa'yo, kaya kang ilid sa tamang buhay na para sa'yo. Make sure na before you say your yes to God and you wait for His yes. Kasi hindi mo alam kung yung matatamis niya bang salita ay pang ngayon lang o for forever. Pero kapag ginamit mo ang standard ng Panginoon, taasan mo yung standard mo. You pray for that person. And of course, ang Word of God ay laging may confirmation ng mga cell leader natin. Hindi pwedeng ikaw lang ang magsabi na, ay, nabasa ko po sa Bible, kaya siya na. Kasi madalang i-interpret. Kung ganoon ang Bible,
na ako ang mag-i-interpret lang at walang guidance ng cell leader ko, hindi si Ate Rachel yung mga pangasawa ko. Kasi nung high school, meron akong jowaers na tinatago. Alam namin na hindi pa ako pwede, pero sabi ko, gano'n gagamitin ko ang Word of God kasi pastor yung papa ko. Gagamitin ko yung Word of God para wala siyang laban. Binuksan ko yung Bible ko. At sabi ko, Lord, kung siya na ang para sa akin, i-confirm mo po. Kung ano ang malaland ng daliri ko, siya na. Pagkatanggal ko nung daliri ko, nakalagay, yes. Sabi ko, wow. Wala na, Lord. Yan. Sabi mo, yes, Pero pagdating kay Papa, anak, high school ka pa lang. Tapusin mo na yung pag-aaral mo. Sino mas papainggan ko? O sabihin ko ba, ito yung sabi ng Panginoon. Hindi, dapat may agreement sa man of God. Kasi yung man of God mo, ang destiny setter mo. Tandaan nyo, yung sa leader nyo, destiny setter yan. Sino may mga sa leaders dito? Sino ang thankful sa leaders nyo? Di ba? Destiny setter yan. Dumikit ka dyan. Nakita niyo yung testimony na Ate Trisha nyo? Hindi lang napalabas yung picture ni Kuya Gerald nyo nung last week, pero siguro papalabas natin yan in the future para makita niyo yung glow up niya. Kasi nung dumikit siya sa destiny setter, diba? Dikit kayo sa destiny setters nyo. Sabi sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. And punta naman ako sa single na lalaki. Bakit laging napapasadahan kami? Kasi marami ako nakitang mga kabataan na marami ang potensyal, pero dahil hindi na bantayan ng kanilang puso, napariwara ang buhay. Sabi sa Jeremiah, heart is very deceitful. Mapanling lang. Diba? Sa mga may asawa na, wala na akong masabi sa inyo. Pray. Love one another. At sa Bible yan, di ba? Si Pastor Jerry ang merong sigurong mas may karapatang magsabi kasi nagisimula din ako doon sa larangan na yan. But sa mga single na lalaki, make sure before ka manligaw, you know kung saan mo dadalhin yung nililigawan mo. You know na hindi lamang dadalhin mo sa sine. Maganda yun, walang problema doon. Dadalhin mo sa pleasure. Kaso, hindi lang naman kasi pleasure ang buhay. Dapat marunong din kayo humarap sa pressure. And life is not like yung K-drama na napapalood natin. Malayo-malayo. It's not like the love story na meron. Pero one thing that I know, kapag si Lord ang nagsulat ng story ng buhay mo, never siyang magkakamali sa story ng buhay mo. So let God write the story of your life. Sino excited kasi pag si Lord ang nagsulat ng story ng buhay natin, walang ibang pupuntahan diyan kundi paganda ng paganda. Amen? Sino ito gustong sabihin sa Panginoon ngayong hapong ito, Lord, write the story. Write your story in my life today. Kaya nga, before I end, let's go into the last verse, Isaiah 55 verse 11. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Pag si Lord nagpakawala ng salita, kung paano niya binuo yung Biblia gamit ng 40 authors na walang pagkakamali kahit hindi nagkita-kita, kaya niyang ayusin ang storya ng buhay natin ngayon. Kaya hindi ko alam kung ano man pagsubok na kinakaharap mo, but one thing I know, walang pagsubok na hindi kayang ayusin ng Diyos. Walang broken heart na hindi kayang ihil ng Panginoon. Walang pagkakamali na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat ay kayang ayusin ng Diyos. Amen po ba? Sino ang gustong magpasakop sa Panginoon ngayong hapong ito? Pwede bang tumayo po tayong lahat ngayon? Let me pray for us tonight. And as you stand up to your feet, close your eyes, you and God,
Huwag mo munang isipin yung katabi mo kasi masyado ka nang apektado. Nakita niyo yung tao ngayon, lagi na lang tayo nakadepende sa kung anong sabihin ng tao. Kung anong reaction ng tao sa social media, kung anong maging reacts nila sa post natin. Masyado na tayong nakadepende sa external opinion ng tao. Ngayon, balik natin yung sarili natin na, Lord, nakadepende lang ako sa salita mo. Hindi ko alam kung anong mga struggles natin of today, but God is reminding us na you can trust me with your story. You can trust me with your life. You can trust me with anything. So as you're standing right now, I want you to be open sa Panginoon ngayon. Because He cares for you and He loves you. Eyes closed, hearts open. Kung meron mang mga salita na nabigay sa iyo before, kung meron mang mga traumatic experiences, or kung meron mang mga present trials na meron ka ngayon, I want you to give it to God right now. Because He cares for every one of us. Katulad ng isang anak, pag may pakailangan siya sa magulang niya, itinataas lang yung kamay niya. Ito yung mga bata, pag gusto magpabuhat, tinataas nila yung kamay nila, parang si Adasa. Pag nalapit na ako, tinataas nila yung kamay niya. I want you to know that you're not just unadopted sa Panginoon. Sa mga naniniwala sa Kanya, you are called to become a child of God. Anak ka ng Panginoon. And He loves you. He cares for you. For your future, wag mo isipin na walang pakialam ang Diyos sa iyo. Kaya niya ibinigay yung salita niya sa atin because He wants to fix your life. Ayaw Kanya na mapahamak. It's not for maging conservative tayo or maging mahigpit. But it's because He wants na maligtas ka from the schemes of the enemy. And He wants you to experience freedom. If you're that person right now, habang nakapikit ka, huwag mong isipin yung katabi mo, just you and God today. Katulad nung isang anak na gusto mong pabuhat sa Ama, taas mo yung kamay mo sa Panginoon ngayon. Dito, hindi mo na kailangan mag-pretend na malakas ka. Dito, hindi mo na kailangan mag-play the strong man. It's just you and God. Pwede kang maging mahina sa harapan ng Panginoon. And as you lift up your hands, God will meet you in your heart today. Na whatever ang naitanim sa iyo na hindi maganda, papalitan niya ng salita ng mga pag-asa. No, kung may nagsabi sa iyo na wala kang mararating, God is saying to you today, just obey my word. May protection, provision, and direction sa buhay mo. At habang nakataas yung kamay mo ngayon, I just want to pray for every one of us. Lord, thank you po sa mga kapatid ko na naandito ngayon. Salamat, Lord, dahil hindi aksidente na dilanlap mo sila dito ngayon. May plano ka sa bawat isa. Pero may mga kinakaharap kami. Mga salita kaming pinaniwalaan noon na humahad lang sa amin. Pero salamat dahil may salita kaming pwedeng panghawakan ngayon. Salita na galing sa iyo. So Lord, we choose to trust you. We choose na patuloy na magtiwala sa salita na meron kami. Salita na nanggagaling sa iyo. Sa lahat ng mga nakataas ng kamay at nakabukas ang puso, Lord, I pray that you would meet them. Hindi lamang ngayong Sunday, kundi bukas, every day of our life. Tulungan niyo po kami, not just to know your word, but to obey your word. Because your word is powerful and your word is life to us. We thank you, God. We thank you, Jesus. Sige, pwede po natin ibaba ating mga kamay. Let's get ready to worship God ulit. Let's declare yung song kanina na, Lord, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo.
Wala lang higit sa pag-ibig mo sa buhay ko. And just claim the love of God in our life.